Maglalakad na sana kami pabalik sa dinaanan namin kanina nang bigla naming napansin na may liwanag na nanggagaling sa gilid ng kalsada. Miguel, ano yun? Saan? Ayun no. Parang kulay pula na liwanag. Nakikita mo ba yun? Ha? Ano yan? Binalik mo lang sa akin yung tanong ko. Huwag mo na lang pansinin. Saka huwag ka magtuturo kung saan-saan. May kulay pulang liwanag na halos hugis bilog na nagpalutang-lutang sa gitna ng daanan. Hindi ko maialis ang titig ko rito. Hanggang sa namalayan ko na lang, biglang hinablot ni Miguel ang kamay ko at hinila na ako paalis sa kinatatayuan ko. Ano kaya yun? Ewan. Hindi naman siya mukhang sulo. Parang Jolene, ano ba yun? Pero ba't pula? Saan ka nakakita ng tsulan na nakalutang? Mariing sinabi ni Miguel na nakalutang at saka ko lang napagtanto na oo nga pala, bakit nakalutang yon at bakit umiilaw. Posible kayang hayop yun? Ang dami mong tanong. Bilisan na natin. Masyado ng gabi. Matapos ang mahabang lakaran, nakauwi naman kami ng ligtas ni Miguel. Mukhang nagkamali nga lang kami ng nadaanan. Hanggang sa pagtulog ko ng gabing iyon, hindi ko maialis sa isip ko yung nakita namin kanina. Gusto kong magtanong sa tatay ko. Kaso, baka lalo lang akong pagalitan, kaya hindi ko na itinuloy. Kinabukasan, Miguel! Miguel! Oy, bakit? Nakalimutan mo? Ha? Ang alin? Di ba nagsabi ako kila Ana kagabi? Nasasama ulit tayo ngayon sa pangangaroling. Hindi ka pa nadala. Napagalitan na nga tayo parehas kagabi. Ito naman, okay lang yun. Nagpaalam ka na ba? Siyempre hindi. Tignan mo to. Huwag na nga tayo tumuloy. Bakit naman? Parang hindi ka naman sanay? Di sanay. San? Napagalitan? Oo, lalo lang kumagabi oh. Tara na. Sige. Pero sa isang kondisyon. Ano naman yan? Huwag mo na ulitin yung kagabi. Aray! Aray ko naman. Oo na nga, promise hindi na mauulit. Grabe naman lakas ng pitik mo. Tingnan mo nga, baka namula yung noo ko. Kasalanan mo yan. Mabilis lang kaming nakarating sa bahay ng kaklase ko na si Ana.